Simula ngayong gabi, ay maririnig po natin ang kwento o kasaysayan ng kaligtasan, ang instrumento ng Diyos upang dalhin, mahalin at palakihin ang bata ng isang birhen. Dito rin natin malalaman na ang pagtanggap sa imbitasyon ng Diyos positively ay may kaakibat na responsibilidad. At itong responsibilidad na ito ay hindi mo aatrasan o kakatakutan dahil sa ipinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat-lahat. Ang tinutukoy ko rito ay ang ating Birheng Maria o kilala sa tawag din na Mother Mary. Mahalaga ang kanyang naging papel sa kasaysayan ng Kristyanismo maging sa ating pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sino ba sa atin ang madalas maimbitahan? Siguro lahat naman tayo ay iniimbitahan sa anumang okasyon. At sino ba naman sa atin ang tatanggi sa isang invitation? Sabi nga nila, ito kasabihan nito sa baba, ewan ko dito sa ating mga taga-Cordillera. Sabi nila, mawawala ang isang taon ng iyong buhay kapag tumanggi ka sa isang invitasyon. Totoo ba yun? After all, invitation is an invitation. We can say yes or no to an invitation. At speaking of invitation, yan, ang ating diocese po ay patuloy na nananawagan or calling or inviting individuals na maging deacon or pare sa pamagitan ng pag-aaral sa seminaryo. Pwede ka pa? Pwede ilan sa atin? For the past, I think hindi na putol yung record na by the age of 70, may nag-enroll pa sa seminary. Wala nang nakabroke ng record. Pero dahil sa katandaan, talagang hindi na kinaya ng katawan, kaya kailangan niya nang umuwi. Ayan. So far, pansinin po natin ito So far, ang mga dioceses, like for example, sa Baguio, North Central Philippines, sa Northern Philippines, sa Bontoc, and sa Kalinga, Northern Luzon, ang tatlong diocese na yan, ang karamihan na may maraming pinapadala dahil sila ay tumugon positively sa invitation. Kaya mapapansin din po natin sa diocese natin, Central Diocese, di ba karamihan mga kababayan natin, iilan yung sinabing taga Maynila o talagang taga Central Luzon. Let's hope and pray na maraming pa sanang tumugon positively, especially in our diocese. Now, maraming invitation ang Diyos sa bawat isa sa atin. At doon natin makikita ang pag-excel or paglago ng isang individual because of their positive response sa invitation. Sa Gospel, ang Diyos sa pamagitan ni Angel Gabriel ay inimbitahan si Maria na maging ina, mother ni Jesus, na kilala natin bilang si Jesus ay anak ng Diyos. Ang tanong, what if or paano kung tinanggihan ni Mary ang invitation ni God na ito? Hindi natin alam kung magiging kalagayan natin. Pero ito ang lumalabas. Sa tanong na ito, dito nakasalalay ang kaligtasan ng sangkatauhan. Sinasabi nilang do or die moment. Tatanggapin mo ba o hindi? Sa yes ni Maria, sa pagtugon ni Maria na yes, may kaligtasan. Nangyari nga. Naligtas na tayo. Pero kung wala, hindi siya sumagot ng yes, tinanggihan niya yung invitation, ano mangyayari? Probably, walang salvation or kaligtasan na nangyari. Probably, wala tayong kilalang Panginoong Jesucristo ngayon.
At kahit na, dahil tinanggap pa rin ni Mary ang invitation ni God, sa isip-isip niya, imposible, naguguluhan siya. Pero kahit na ganun, wholeheartedly and with humbleness, tumugon si Maria ng, Opo, oo. At ako, at ito pa ang sumunod na sinabi niya, maliban sa oo, dito rin natin mapapansin na sa kanyang pagtugon ay talagang binigay niya yung lahat niya sa Diyos. Oo. At sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. So doon lumalabas ang tatlo ngayong Advento. Sa ating paghahanda, ang Diyos ay patuloy na nag-iimbita sa ating lahat. Tuloy-tuloy yan. Pangalawa, sa pag-imbita ng Diyos, ay inaasahan po na tayo ay positively natutugon din. At sasabihin natin, yes Lord, tinatanggap ko po ang iyong invitation. At pangatlo, na kapag tinanggap natin ang invitation na to, always ask God, pray to God for strength, for encouragement, upang tulungan tayong maging ready laging handa na sabihin yes, opo, lalong-lalo na sa invitation ni God sa ating lahat. Yes to God's word. Kaya, sa ating reflection ngayon, buksan po natin ang hymnal natin sa 481. At sa hymnal na yan, dyan po natin masasabi na simula pa nang tayo ay nasa sinapupunan ng ating mga magulang, ay kilala na tayo ng Diyos. Familiar? So, kantayin po natin ang verse 1 at saka yung panghuli na talata. Oh God, you search me and you know me. All my thoughts lie open to your gaze. When I walk or lie down, you are before me. Ever the maker and keeper of my days. Last verse. For you created me and shaped me, gave me life within my mother's womb. For the wonder of who I am, I praise you. Safe in your hands, all creation is in you. Kung kaya, sa bawat invitation, paanyaya ng Diyos sa ating lahat, kahit madalas na tayo ay naguguluhan sa kanyang invitation para sa atin, kagaya ni Maria, buong puso at buong kababaang loob natin na ibigay ang ating sarili sa Diyos at pagtiwalaan siya. At sabihin din natin ang sinabi rin ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.